Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, si Ingo po ulit ito. Kuya E, pasensya na po sa mga listeners na naiinis o naiinip sa aking kwento, pero maraming salamat po sa suporta. Kuya E, hindi ko po akalain na masakit pala sa dibdib na alalahanin ng kwentong ito. Bagamat ito ay nangyari na sa akin 7 years ago. Noong malaman ko na niloloko lang pala ako ni Lemuel, ang lalaki na una kong minahal sa pagtanggap ko sa aking pagkatao, ang pangingibang bansa, ay upang mabago ang buhay ko dahil sa mga masasakit na nangyari. Pero hindi ko akalain na ganun din pala ang dadanasin ko sa pag-ibig. Ang malamang ang aking inibig ay ginagamit lang ako. Karelasyon ang kasama din naman namin sa barracks na tinuring kong kaibigan. Hindi lang sa narinig kong pag-uusap nila ko napatunayan ang lahat, kundi sa isang araw na umuwi ako ng maaga na sila lang ang tao. Kinakatakot ko Kuya E, kinakatok ko ang kwarto at matagal silang magbukas. Tapos nagsinungaling pa na tulog lang daw sila. Pero halata ko naman nakabado sila. Sabi sa akin ni Lemuel bakit napaaga daw ako mal. Sabi ko masakit ang ulo ko. Hindi nila alam na hinuhuli ko lang sila at wala silang kaalam-alam na alam ko na ang lahat. Sa nakaraang liham ko Kuya E ay nabanggit ko ang isang balita na dumating sa akin. Sa panahong marami akong inaalala, marami akong iniisip ay saka pa magiging mapagbiro ang tadhana. Sa balitang patay na ang aking ama. Kuya E, masasabi ko na nagsama ang sakit sa aking puso na hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay ko at pamilya. Kuya E, sa sakit ng dibdib ko sa mga pangyayari, nasuntok ko si Lemuel ng aktong aamuin niya ako. Hindi ko na naisip anuman ang isipin ng pinsan ko at ni Joko. Basta alam ko, doon ko nalabas ang sama ng loob ko sa lahat. Putok ang labi ni Lemuel. Mabilis ang mga naging araw at pag-asikaso sa aking early vacation. Tinapat ko na si Lemuel na next time mamili ka ng tataluhin mo. Naguluhan siya pero nagets na niya ang sinasabi ko na alam ko na ang lahat ng tinatago niya. Hindi nakapagsalita si Lemuel at tahimik noong nag-aayos na ako ng mga gamit. Isa pa tong si Joko Kuya E na nasa poko rin ang tanungin ako kung babalik pa ba ako. Sabi ko baka hindi na. Hindi na kayo nagtagumpay ni Lemuel. Wala kayong mauthot na pera sa akin. Sabi ko kung sino pa talaga ang Pinoy sila pa yung manlalaglag o mananamantala sa kapwa Pinoy. Hindi ko naman po nilalahat Kuya E but that time po ay yun ang naisip ko. Kuya E, sinabihan ko ang pinsan ko na mag-ingat sa dalawang kasamahan. Ayoko man aminin ay napilitan akong ipaintindi sa kanya lahat ng nangyari. At dahil sa mga nangyari Kuya E, nagdesisyon ang pinsan ko na hindi na bumalik once na natapos na yung kontrata. At palipat po ng barracks ang pinsan ko para na rin kahit papaano ay matahimik siya o kung anuman ang panganib sa dalawang Pinoy na mapagsamantala. Naalaman ko rin na nagkautang pala sa pinsan ko si Joko pero nabayaran na raw siya kinalaunan. Balik tayo sa pag-uwi ko Kuya E, masakit sa puso na sa pagbabalik ko ay wala na ang aking ama. Masakit sa dibdib na bago kasi ako umalis ng Pilipinas may hindi kami magandang usapan o pagtatalo. Kuya E, kapag wala na talaga ang mga mahal mo sa buhay, saka lang natin maintindihan o marirealize ang lahat. Pakiramdam ko, napakasama kong anak Kuya E that time. Pero sinabi naman sa akin Kuya E ng kapatid ko na nag-aalala daw sa akin si Papa. Doon, lumuwag ang dibdib ko dahil ganun lang talaga ang mga magulang. Makakatampuhan mo minsan pero wala namang pagtatanim ng sama ng loob. Pinangako ko sa sarili ko Kuya E na isasarado ko na ang puso ko, mapababae man o lalaki.
na magpo-focus na ako sa aking pamilya, sa aking ina, sa mga pamangkin dahil sa panahon na malungkot ka at may problema, may pamilya naman na handang dumamay sa iyo. Nagsimula ako ng panibagong buhay, Kuya E. Huling paramdam sa akin ni Limuel ay ang paghingi niya ng tawad sa akin, pati na rin si Joko. Sabi sa akin ni Limuel, minahal daw niya ako, pero hindi na para paniwalaan ko yun, lalo na at nakuha nila akong lokohin at pasakayin sa mga drama nila. Makalipas ang 1 taon, nakauwi na rin ang aking pinsan. Niyaya ako ng pinsan ko na magtayo kami ng aming maliit na business na siya namang pinagkaabalahan namin. Dahil sa kainan ng business namin noong nakaraang pandemic ay nag-online selling naman kami through delivery dahil may motor naman ako. Hindi kami na zero at mas nagtagumpay pa, Kuya E. Naging contented sa bawat maliit na pagtatagumpay sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, muli kaming nagkita ni Limuel. Nagkapatawaran. Sabi ko hindi ako makakausad kung hindi ako magpapatawad na siya namang tunay. Mas biniyayaan ako ng magandang buhay sa pagpapatawad. Yun na nga ang huli naming pagkikita ni Limuel, bagaman nagpaparamdam siya ng gusto makipagbalikan pero wala na. Maaring mahal ko pa rin siya sa kabila ng mga nangyari pero hindi na para isugal ko ang lahat ng meron ako. Masaya ako sa buhay ko bilang single at alam ko, time will come, ibigay man o hindi ang bagong pagmamahal o magmamahal ay wala makakapagsabi. Kuya E, dati natatakot ako na mawalan ng magmamahal sa akin pero higit sa pagmamahal ng iba, marami pang uri ng pagmamahal. Pagmamahal mula sa pamilya, kaibigan at sa mga nakapaligid sa iyo at higit sa lahat, pagmamahal sa sarili mo. Pero sino nga ba ang makakapagsabi na one day ay biglang may darating sa iyo? Yung hindi mo inaasahan na taong tatanggap sa iyo ng buong buo. Yung magpupuno ng lungkot at gagawing maligaya ang lahat para sa iyo. Siya si Fredo, Kuya E, na ipapakilala ko sa susunod kong sulat. Ingo. Ayun, may pa-beaten effect na naman si Ingo. Pero yun, maganda yung putol. Anyways, no, yung suntok kay Limuel deserve, no? At nakakalungkot at condolence sa'yo. Do alam ko matagal na nangyari to pero syempre sa pag-alala mo nga ikaw na nga nagsabi na masakit pala sa dibdib, no? Anyways, maraming salamat sa'yo, Ingo, at hihintayin namin ang iyong letter at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento, iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito, maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa, sa tabi ang bawat bukod.